Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. This will be our healthy reading 076 para na po ito bukas, Monday, the 17th of March. Ang bilis lang, no? Last 2 weeks na po tayo ng Marso at papasok na yung energy ng Semana Santa. Okay? So, pagkakatandaan po ninyo, yung Semana Santa is at 13. That is Palm Sunday, 13. At alam nyo naman na hindi maganda ang 13. Tapos nakakasimula ng Palm Sunday. So, yun, no? Papasok na tayo sa... Tapos yung first Tuesday, 15 pa yung numero, which is Holy Tuesday. Lalo na yung Huwebes, di ba? So, dito muna tayo sa healthy reading. Tayo isa. Hoy! Loss and grief. Ito yon. So, ibig sabihin, that's the 5 of cups, no? May malulungkot bukas. May mawawalan, no? Maraming madidisappoint. Maraming madidismaya. Yung loss na tinutukoy dito, posible po buhay, no? Mawala yung mahal niyo sa buhay, mawala yung inaasahan ninyong blessing, magkahiwalay sa pagsasama, o madidisappoint ka sa mga achievements na inaasahan mo pero hindi mapupunta sa iyo. Ito 'yon. So, itong bagay na ito ang magdudulot ng matinding paghihirap. Alam mo yung tao na doon muna tayo sa negosyo, no? Halimbawa, kasi lumabas yung 5 of Cups. This is loss talaga. Nawala, nawalan, namatayan, naubusan, tinalikuran, sinaktan. Lahat po ng negative nandito. Ito yung punto ng buhay na unahin natin sa negosyo, di ba? Yung binuhos mo lahat. Yung pagmamahal mo, effort mo, strategy mo, hanggang sa dumating sa punto na hindi mo na-predict yung takbo ng negosyo at nalugi. 'Di ba? Ito yung banda na, alam mo yun, 'di ba sa mag-asawa, yung magkasabay kayong itinayo yung negosyo, magkasama, magkatuwang kayo, tapos biglang nawala yung isa. Biglang nawala yung katuwang mo. Kahit sabihin natin, alam mo patakbuhin yan, kaya mong lagyan ng kapital, pero iba yung takbo na may katuwang ka sa buhay. Iba yung takbo na nandyan yung taong nakasanayan mo. Isa yan sa tinutukoy kong loss. Doon naman sa buhay, may mga tao na mawawala bukas. Kasi 'di ba, 17, papasok yung energy ng Semana Santa. Tapos sa mga tao na nagbabalak mag-summer camp or outing or whatever, ito na po 'yun. Tinutukoy ko ng mga nakaraang buwan hanggang nakaraang linggo na madidismaya. May mga magulang, no, madidismaya na wala bigla anak nila. May mga anak naman madidismaya dahil biglang silang iniwanan ng magulang nila. And then, ito pa yung mga bagay na estado sa buhay. Para na sa'yo, nanakaw pa. Ito yung honor sa school na dapat sa'yo pero hindi napunta sa'yo. Di ba? Mga bagay na kahit sa pag-ibig, na matagal na kayong nagsasama or sabihin na natin na matagal na kayong nagkasundo or naging magkaibigan pero ipinagpalit ka, tinalikuran ka, inabandon na ka. Meron din naman kasing mga tao na matagal na silang nagkasama, pero hindi sila masaya.
nagmumukha silang masaya, pinipilit nilang maging masaya, pero andun sa gitna yung laging friction ng kawalan ng respeto, kabastusan, ano pa ba? Yung away, umaga hanggang gabi, sumbatan, umaga hanggang gabi, di ba? Yan po yung mga unhealthy practices sa isang relasyon. Ganon din naman po sa magulang patungo sa anak, anak tungo sa magulang. So, kalimitan, kapag ganun yung problema, di ba iniinda? Secretly, yung iba kasi, hindi na nila sinasabi, pero kapag nag-iisa sila, iniiyak nila. Kung minsan, niluluhod na lang nila sa simbahan. Kung minsan, sa isang sulok sa bahay, natutulala bigla. Hindi dahil sa walang pera. Yung iba kasi, masyadong nasaktan. Yung iba masyadong na-trauma, na-depress. Lalo-lalo na siguro sa taong nagmahal. Nagmahal ka lang eh. Ito in general. Walang pinipiling sitwasyon, walang pinipiling tao. Yung nagmahal ka lang talaga. Tapos, wala ka rin namang ibang hinihiling or inaasahan, kundi mahalin ka din. Pero, imbis na mahalin ka, pabalik, sinaktan ka, niloko ka, tinraidor ka, sinaksak ka harap-harapan. Hindi lang ito sa boyfriend, girlfriend, or sa live-in or mag-asawa, kundi sa magkaibigan, sa magkakapatid, magkaka-relatives, or sa immediate family mismo. Ito yung punto na sasabihin minsan, no, sa isipan mo. Minsan sinasabi talaga vocally ng tao. Ang buong akala ko, kapatid kita, pinsan kita, relative kita, kaibigan kita, akala ko, ikaw yung didepensa sa akin. Pero hindi ko inaasahan, ikaw pala ang maglulugmok sa akin. 'Di ba? Ito yung mga bagay na matagal makarecover. Ito yung bagay na matagal mong makakalimutan. At ito yung sugat na napakahirap maghilom dahil nagmahal ka lang. Sobra mong iningatan, sobra mong nirespeto, pero ikaw, pabalik, hindi nila ginawa yon. At yun ang pinakamasakit na katotohanan. So, mararamdaman mo yung matinding kalungkutan. Andun yung pagkadismaya, no? Ito yung pagkadisappoint mo. So, posible, asahan mo, pagpasok mo bukas sa school, sa trabaho, may mga hindi magagandang mangyayari. Posible, sa trabaho, maraming tanggalan, mawawalan ng trabaho, maraming mariretrench kasi sa hirap na sitwasyon, di ba? So, ito yun. Which is effective na. Kasi since pumasok yung 2025, ang daming nawalan ng trabaho. So, there will be another batch na mawalan ng trabaho o yung iba talaga mawalan ng buhay simula bukas. So, kung napapanood niyo po ito at sa tingin ninyo, meron kayong barang kulam sumpa at gayuma, habulin niyo bago pa matapos ang Lunes. Dahil hindi ho magandang pangitain ito. Nakaitim po siya. Okay? So, maraming salamat po. Proceed tayo sa daily episode.